matapang na mga tanong kay Auntie Claire na ngayon medyo naglaylo na si Auntie Claire sa pagsagot kay Eden. Kasi napapansin niya siguro, parang iba na mga tanungan nito, medyo bumib. Si BBM, ayun o. Kuhay-kuhay pa dyan. Tangina mo, BBM! Bobo ka, bobo, support! Ano ang goal ni BP Inday Sara? Magkaibigan ba talaga sila? Nagplaplastikan lang ba sila? O ginagamit lang ni Aimee? Tanya naman ang drama niya, hindi siya pwedeng magpalit ng kabilyado dahil siya ay siya, si Aimee siya, may sariling isip, Big time budol to. Kinukuha na naman yung inyong mga mahihinang puso. Okay? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is Saturday, May 10 dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, ha? Unang-una syempre shoutout sa mga members natin, Ma'am Queen O, Sorlani, Milagros Chan, Lorna Tubera, Florinda Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyo sa pag-join dito sa membership natin. Meron po tayong join membership button dyan. Kung gusto niyo po magpa-member, why not? Choconut, di ba? Yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, OFW, pati na rin yung mga lokal dito, may galap shoutout po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan na etong mga topic natin, it requires an open-minded, an open-minded, yun. Hindi kasi medyo medyo sensitibo to. Nakita nyo naman doon sa introduction natin. Yung kanta na yun, kanta natin yan, Joe Malone TV. Hindi wala tayong pinapatunayan dito kung sino mali, kung sino tama. Alam niyo naman dito, gusto ko transparent lang tayo. Transparent in a way na you can suggest, you can comment, and at the same time, ako din, I can suggest to you, or I can comment sa mga pinapapanood ko sa inyo, sa mga reaction. And it requires an open-minded na pag-uusapan dito sa atin. Okay? Huwag tayong magde-divide, Huwag tayong magde-divide, huwag tayong magse-separate. Kasi meron tayong isang main goal dito. Pati yung pati yung mga content creator na mga Duterte, DDS, we are actually sharing one mission and one vision only. Yun mapaupo natin si VP Inday Sara sa 2028. Pero syempre, before that, meron tayong mga, yung battle kasi, step by step yan Parang chess, di ba? Parang chess. Bago mo ma-atake yung king saka yung queen, meron ka muna dapat ite-take down. Okay? Gets. Okay. Parang chess game yan. Okay. Before that, bago natin pag-usapan, nandito kasi sa dulo ng video kasi natin si Maharlika. Galit na galit siya kasi kay Mangga. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang re-reaction na natin. Pero before that, eto muna. Panoorin muna natin to. Uy, paki-subscribe nga pala mga kayan.
Ito nga, When Tito Talks, pati na rin itong Tito Jom. Ito yung mga channel natin, out of politics. So kung gusto mo na medyo anything under the sun, ito nga, When Tito Talks. Tapos pag mahilig ka naman sa pagkain, sa food, only sisig, only pares, only bulalo, anything na mga pagkain na pwede mahagilap sa Pilipinas, sa uskusan sa man lugar, dito ka sa Tito Jom, Tito ng ina mo. Okay? Okay na. Paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin, Joe Malone TV. Kung hindi pa, paki-subscribe na lang, paki-click yung bell icon. At ito importante, paki-like and share yung video natin dahil kahit mag-move backwards kayo dyan, yung mga video natin, sobrang baba ng views natin ngayon. Hindi ko alam kay YT kung ano na ang nangyayari. Pero okay, maraming salamat kung gagawin niyo yan. Thank you, thank you, thank you. Yan ang suporta niyo sa akin. Okay? Ito yung inendorso ng INC sa pagka-senator. So, syempre, si Bong Revilla, Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, re-electionist Bato de la Rosa, re-electionist Senator Amy Marcos, si Bambam Aquino, at pati na rin si Rodante Marcoleta. Syempre, okay. Yan yung nirekomenda. Pinakita ko sa inyo, senatorial candidates na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Okay? Punta na tayo dito. Maganda to pag-uusapan natin eh. Gusto kong Ito. Lakasan lang natin. Hindi na kasi magsalita nito eh. Okay, balik tayo dito. Kahapon lang to. Nag-vlog ulit si Auntie Claire. Ang kagandahan dito. Kasi di ba, pagka may mga ganyang press con si Auntie Claire, lagi nandiyan si Eden eh. Si Eden, yung sa Net25 na reporter, ito yung parang nagiging katapat, matapang na mga tanong kay Auntie Claire na ngayon medyo naglaylo na si Auntie Claire sa pagsagot kay Eden. Kasi napapansin niya siguro, parang iba na mga tanungan nito, medyo bumibigat na mga tipong pang-gaslight, pang-aasar. Pero hindi eh. Kumbaga yung tinatanong kasi ni Eden, totoo naman eh, di ba? Yun nga lang, hindi niya siguro ine-expect ito ni Auntie Claire na merong isang reporter na magtatanong sa kanya ng gano'n, di ba? Kaya talagang napapakulo ang dugo nito ni Auntie Claire, nito ni Miss Eden. We remind everyone for with our one question, one follow-up setup. One question, one follow-up dapat. First question, Eden Santos, Ayan. 25. Ayan, si Eden Santos. Hindi papakita yung mukha. Ayun yung si Eden ayun Sir, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Yan na naman. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG, kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, Ay, bago siya sagutin, kita nyo, hindi na less exposure na si Eden. Di ba? Kung sino-sino na pinapakita reporter na kunyari, busy, nagla-laptop. Di ba? Hindi kasi, hindi mo ko ano kasi ako videographer kasi ako. Filmmaker ako. Yan ang business ko. Photo and video. Yan ang business ko. Wedding, pre-birthday, debut. Paliwanag ko lang filmmaking, corporate promotion, advertisement, etc. etc. Siyempre kung sino yung nagsasalita, ipapakita mo kung sino yung nagsasalita. Di ba? Para malaman ng tao kung sino yung nagsasalita. Nakita niyo yan yung ba tawag doon? Yung angulo ng mga camera, hindi pinakita si Eden. Di ba? Alam ko yan. Lex exposure, bakit kaya? O sige, sagutin mo na, Auntie Claire. wala po. Oh, gano'n na kagad, di ba? Ulitin natin, hindi ko narinig yung Baka Yan. News peddlers. Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Oh, gano'n na lang. Wala po. Wala na siya sagot. Parang na lang, yes or no na lang di ba? Siguro, iniiwasan din niya si Eden, di ba? O hindi ko alam kung wala na talagang ipa-follow up na question si Eden, pero imposible, di ba? Usually, yan Usually, pagka may tinanong ka, may follow up yun. Di ba? Di ba? May follow up yun. It's either mahaba man yung follow up o may click. Dito sa part na to, di ba, yung mga previous pa, may isa pang previous na medyo less talk, less mistake na to si si Auntie Claire Hindi mo malaman kung may iwas o talagang yun na lang talaga yung sasagot niya. Wala po. Wala. Yes or no. Di ba? Parang gano'n lang. Tapos
Naganap na kaagad siya ng susunod na tanong. Si Ivan naman, ng GMA7 yung susunod na magtatanong. Tingnan mo, kinunan si Ivan. Thank you. Next question, Ivan Mayrina. Ayun, GMA7. Ivan Mayrina pala. Mayrina? USEC yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable Di ba, oh? violation of the Constitution and betrayal of public trust. Di ba dapat ganyan? Ipapakita mo kung sino yung nagtatanong. Ala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Follow-up question, Ivan Mayrina. Election na po sa Lunes, USEC. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayong masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Next question, Christian Yusores, Radyo 630. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, na nag-iimbestiga na pinakita ang rin. doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakansela na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa LOA? Ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng LUA. At anytime soon po, maaari pong magbigay ng mensahe patungkol po dito. At kung meron pa po mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya, may mga government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na apektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 million na katao. So, kailangan lang po talaga itong mabilisang maaksyonan. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansela lahat ng JVA ng Prime Water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So aalamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang at ano pa yung dapat na ipahinto. Iwas na iwas bago tayo pumunta sa susunod natin, iwas na iwas si Anticler kay Eden, no? Biri mo, siya lang yung nagsalita na hindi pinakita yung muka. Pahapya, buhok lang. Alam ko yan, yung mga ganyang galawan. Siguro aksidente lang. Pwede nyo sabihin na, namali yung videographer. Namali yung videographer, hindi nakunan. Ang bilis ng tanong, nalipat na kaagad. Okay. Pero para sa mga filmmaker, videographer, ang daming anggulo di ba? Ang daming anggulo. I don't think as a videographer and as a filmmaker na mamimiss mo yung shot na yun. Lalo na, alam nyo na yan kung sino una magtatanong. Siyempre, may mga listahan. Di ba? Pero nevertheless, sige, yaman na. Di ba? Pero, perhaps, iniiwasan siguro ni Anticler si Eden. Baka kasi kumulo ang dugo niya, di ba? Gaya nung last time kasi, di ba? Yung about dun sa 7 pesos, medyo napahiya si Anticler dun. Kasi nga, sinasabi niya sa vlog niya na sinabi daw ni Rodrigo Roa Duterte na ipinangako daw na 7 pesos yung bigas.
na ang sinabi ni former President Roa Duterte is may reduce up to 7 pesos. Hindi niya ipinangako, walang promise na word na lumabas doon na gagawin niyang 7. Okay? Klaro na yan. O, nevertheless, iniwasan naman niya si Auntie Claire iniwasan man ni Auntie Claire si Eden o na less exposure si Eden doon. Kaya kayo na ang bahalang umintindi. Ha? Ganun talaga. O, etong papanoorin natin. Tingnan natin. Gago pre, si BBM, ayun o, ayun o. Kuhay-kuhay pa dyan, Tangina mo, BBM! Bobo ka, bobo, support! Ano reaction nyo doon? Pero alam mo, dapat respeto pa rin. No? Regardless kung ano pa yung ginawa ng tao. Hindi ko pinagtatanggol si BBM, ha? Pero wag sanang gano'n. Parang unacceptable yun, eh. Parang unacceptable yung gano'n na mumurahin mong harap-harapan. Although hindi niya naririnig. Kaya ba niyang murahin yun na nakabukas ang bintana nun? Yung talagang maririnig. O kaya marinig ng bodyguard. Diba? May nagawa man sa atin yung masama. May nagawa man sa atin na ang isang tao, presidente ka man o hindi, na masama. I don't think parang, diba? Huwag tayo bumaba dun sa ganun level na mumurahin natin. Diba? Hindi ko pinagtatanggol si BBM, ha? Hindi ko siya pinagtatanggol. Kahit sino na nandoon, you don't parang hindi parang unacceptable kasi yung mumurahin mo ng gano'n. Ewan ko sa inyo, ano ba opinion niyo dyan? Pero pinakita ko lang sa inyo na minura siya, harap-harapan, pero sarado yung kakaway-kaway ka pa, tayo, sabihan ka pang bobo. Diba? Totoo man o hindi. Pero para kasi yung nangyari doon, yung ganong klaseng pag-uugali, very Pinoy, na alam mo yun, na parang wala kang kinatandaan. Na parang hindi ka pinalaki ng magulang mo ng ganon. Di ba? Alam mo, ano ba yung term? Unacceptable eh. Parang hindi siya katanggap-tanggap. Kahit na sabihin mong masama yung ginawa ng tao sa atin, o kinuha ng utos niya man, o hindi yung pagkuha kay Tatay Digong. You don't, ano mo yun, hindi mo mumurahin yung tao. Tapos sasabihin mo pa ng bobo. Diba? Sa akin lang yun, ha? Sa akin lang yun. Parang yun lang yung reaction ko doon. Okay? Kayo, anong reaction nyo doon? Pag nakita nyo ba si BB, mumurahin nyo ng ganun din? Halimbawa, yun, yung sa kotse, kunyari, mumurahin nyo rin ba ng ganun? Diba? Kasi yung pinapakita mo, parang yun yung description mo sa sarili mo eh. Nagre-reflect yun kung paano ka pinalaki at kung ano yung kinalakihan mo. Diba? Kaya nga, tatanungin ko kayo eh, pag nakita nyo ba si BBM, harap-harapan, o kahit sino man na may naggawa sa inyo ng kasalanan, mumurahin nyo ba ng gano'n? Kasi kung ako, hindi ko lang napapansinin. I think that's the right and acceptable thing to do. Diba? Yung wag mo lang pansinin. Okay? Umpisahan na natin to. Ito, medyo sensitive ito. At wag sana tayo ma-divide. You can comment. You can suggest. Alam nyo naman dito sa channel ko, dito transparent tayo. Hindi ko kayo pipilitin na gustuhin ng isang tao o i-hate yung isang tao. Gusto ko discussion lang tayo, reaction lang tayo dito sa video na to. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-never forget, never again dyan sa baba, sa comment section. Walang kaso sa akin. Ang gusto ko lang dito is usapan, open-minded. Parang networking ba? 500 mo, gawin natin kape. Hindi, ganun lang sa akin. Okay, panoorin natin ito. Ito na tayo kay Maharlika. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip,
ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota ay may Marcos. Ito yung reaction ni Maharlika. Okay? Malalim ha, open-minded ang kailangan natin dito. I'm sure marami magre-react kasi sa comment section. Sigurado yan, pero okay lang. Basta walang murahan sa baba. Walang murahan. Ipakita pa rin natin yung pagka-open-minded natin sa comment section. Okay? Pwede ba yun? Okay. Definitely, yung ginawa na itong statement ni Senator Amy Marcos, syempre pangangampanya yan. Tumatakbo eh. Huwag natin i-disregard yun na sasabihin nyo na, uy, ginagamit lang niya si BP Inday at Sara kasi nangangampanya. Nangangampanya naman talaga siya eh. Di ba? Gamitin man niya si VP Inday Sara o hindi. Ganun at ganun pa rin ang lalabas. Kasi kinakampanya yung sarili niya eh. Binebenta niya yung sarili niya. So, she has the right na sabihin niya lahat ng pangako. Lahat naman yan ganun. Lahat ng pangako, lahat ng kung yung sinasabi nyo na pambubudol, gagamitin nila. Kasi tumatakbo yan eh. Gusto nila manalo. Wala naman tumakbo na gustong matalo. Di ba? Lahat gustong manalo. So, gagamitin talaga nila yan. Lahat. Lahat ng bala. All out yan. Lahat ng bala. Gagamitin nila ng gagamitin. Okay? Ang tanong kasi dyan eh, marami nagagalit kay Senator Amy. Okay. Kasi nga, budol ulit, never again, never forget. Bakit hindi nyo hindi ko kasi maintindihan, bakit siya in-endorse ni VP Inday Sara? Ano ang goal ni VP Inday Sara? Magkaibigan ba talaga sila? Nagplaplastikan lang ba sila? O ginagamit lang ni Amy? Open-minded Ginagamit lang ni Amy si VP Inday Sara? Ito si VP Inday Sara, pumayag ba na magpagamit o may kasunduan ba sila o hate niya ba talaga ang mga Marcoses o hate lang niya si BBM pero si Senator Amy since kiniklaim nila na magkaibigan sila tutulungan sila. Yun kasi ang tanong eh. Binuntong kasi natin lahat kay Amy. Hindi na kay VP Inday. Ang tanong kasi bakit ba in-endorse ni VP Inday? Ano ba yung goal ni VP Inday? Bakit niya in-endorse si Senator Amy? Ano sabi ni Ivan Mayrina kanina? Yung impeachment trial, number game yan. Totoo yan. Number game yan. Nakita niyo yung endorsement ng INC? Ilang lang yung pumasok sa Duterte. Okay, baka sabihin nyo, INC yun. Mas marami yung Katolik eh. Okay, walang problema. Pero syempre, it matters eh. It matters kung talagang may endorse ka din ng INC dahil marami din naman yung INC. In fairness naman sa INC. In fairness din sa mga Katoliko. Okay? Wala akong pinapanigan dyan. Iba naman ang religion ko eh. Wala dyan sa dalawang yan. Okay? Open-minded eh, di ba? Open-minded ito. Hindi natin kasi alam ko ano yung goal ni BP Inday Sara. Kung ang goal man niya na kailangan ko ng number sa Senado. Kasi sila mas nakikita nila yan eh. Mas nakikita nila yung data. Tayo nasa labas tayo eh. Nasa labas tayo ng bilog nila, ng circle nila. So, hindi natin alam talaga kung ano yung number. Nakikita lang natin, survey, ayon sa Okta chair, ayon sa Okta, sa mga survey na number 1, sige na to, number 1, sige na. Pero sila, mas nakikita nila kasi nasa loob sila ng circle. Nakikita nila kung sino yung alanganin, kung sino yung tagilid, kung sino yung dehado, kung sino yung lamado. Okay? Ito yung reaction ni Maharlika. Sinasabi niya doon sa kanyang video na, di ba sinabihan siya ni Inday na doon sa isang sortie sa Maynila, na magpalit na siya ng apelyido. Nakita niyo naman ang drama niya, hindi siya pwedeng magpalit ng apelyido dahil siya ay siya, si Amy siya, may sariling isip, siya ay hindi bumali sa kanyang ng tatay niya, ng paninindigan, ganon yung konteksto. Okay, at hindi daw, ang nagpapatakbo daw ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Nakalimutan ba natin na Romualdez din siya? Ang nanay niya ay Romualdez. Okay? So anong ibig sabihin? Big time budol to. Big time budol to. Kinukuha na naman yung inyong mga mahihinang puso. Okay? Ang sabi niya, hindi nagpapatakbo ang Romualdez at Marcos. Ay, jutang ginina, bakit hindi niya sabihin na inutil ang kanyang kapatid? Bakit hindi mo sabihin sa sambayan ng Pilipino na Marcos Jr., ading, adictus benedictus, bumaba ka na?
Definitely, gigil ako nung nakita ko. Tapos yung mga tanga, nauto. Nauto kayo. Ay, boto ko na si Amy. Da. Ang dulo, kaya daw siya ay si Amy, number 39 sa balota. So ito ay para sa eleksyon lamang. Ek lamang ito. Bakit kamo? Kung ito ay testamento na ang kapatid niya ay isang inutil. Hindi niya masabi na inutil ang kapatid niya na adik na nagpapahirap sa inyong lahat. Kumakawala siya sa litrato ng kahayupan ng mga Romualdez, ng mga Araneta, yung kidnapping na ginagawa ng kapatid niya dun sa 2 minor de edad sa Turkey. Ang smuggling, ang pagpapaupo ni Bangag kay Michael Mann na itinago sa inyo. Diba? At walang black and white, walang sinasabi si Amy Marcos. Ngayon, ilalabas niya sa picture si Bangag, tapos kayo magpauto-uto lang. Anyway, buhay nyo yan. Okay. Open-minded tayo, okay? It requires of an open-minded. Yung re-request kasi nila na bakit hindi mo sabihin na Adik Benedictus yung kapatid mo. Kung kayo tatanungin ko, gagawin nyo ba sa kapatid nyo yun? Kahit alam nyo, adik man o hindi, gagawin nyo ba yun sa kapatid nyo? Nasasabihin nyo, ang kapatid ko, bumaba ka na dahil isa kang adik. Publicly? Gagawin nyo? Hindi nga. Totoo. Hindi, ano tayo meron meron mo, oo. Siyempre, meron, oo. Hindi, mali is mali. O, diba? Mali is mali. Pero publicly, sasabihin mo ganon, ipapahiya mo ng ganon, adik, okay, sige, sabihin na natin, again, hindi ko ipinagtatanggol si BBM o si Senator Amy. Ang pinag-uusapan natin dito, open-minded. Wala akong history na nagbablog ako sa BBM. Simulat sa poll, 2016, Duterte na ako. 2019, nag-isko ako. Then, hanggang sa matapos, 2022, isko ako niyan. Tapos, bumalik lang ako kay Tatay Digong, neto na, nung nagsimula na yung Quadcom. Yan, doon ako ulit nag-vlog. Wala akong pinapanigan. Definitely, hindi ako sa side ng BBM. I will never vlog about BBM. Hindi ako pupunta doon. Sabi ko nga dati, di ba sa inyo, I would rather change my content rather than magbablog sa kanila. No way. It's a no way. It's a no way. Kaya yung skill ko, alam ko yung skill ko. Kaya ko mag-vlog kahit iwan ko itong Joe Malone TV, mag-vlog ako sa iba, when Tito Talks, o kaya sa Tito Jom, uubra pa din naman eh. Kasi alam ko yung kakayanan ko eh. Alam ko yung kakayanan ko. Hindi ako sumasandal sa ganito. Kaya hindi ako magsasabihin nyo na may record ako sa kabila. No, hindi ako nag-vlog sa kabila. Only Duterte, only Isko Moreno lang ang iba-vlog ko rito sa channel na to. Mawala man yung issue dyan, tumanalo, matalo man, may impeachment o hindi, itong channel na to, mananatili to kay Duterte at saka kay Isko. Wala nang iba. Maari mag-change na lang ako ng content. O lilipat ako sa Tito Jom ko. Lilipat ako sa When Tito Talks ko. O diba? Alam ko naman yung kakayanan ko. Again, I don't think kasi na yung request nila na sabihin mo na adik yung kapatid mo, publicly, announce mo dyan. Dyan, maniniwala kami sa'yo. Hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan. Kasi that's beyond, ano ba yun? Masyadong mabigat yung request na yun para pagbigyan niya. Pwede mag-iimbestiga siya. Gaya ng ginawa niya doon sa Foreign Relations, sa Committee on Foreign Relations. Nalaman natin kung sino yung mga nagsisinungaling. Although hindi niya dinarektang ayaw sabihin kung sino yung may utos kasi ginamit nila yung executive privilege. Pwede ganon. Pwede yung sasabihin, pero yung sasabihin nyo na, hindi, aminin mo na yung kapatid mo, Adik Benedictus, yan, maniniwala kami sa inyo. Yan, maniniwala ako sa'yo, Senator Amy. Boboto kita. Hindi mangyayari yon. Sa tingin ko, hindi mangyayari yon. Di ba? Kasi kung kayo man yun, sa kapitbahay nyo pa nga lang, hindi nyo na kayang sabihin na tangina, adik yung kapatid ko. Yeah. Papahuli ko yan. Tingnan nyo, hintayin nyo lang, wait nyo lang. Doon nga, hindi nyo gagawin yan di ba? Sa buong mundo pa, publicly. Yung nire-request nyo, imposible. Di ba? Yung nire-request nyo, imposible.
Yung sinasabi naman na lahat gagawin, oo, kasi nangangandidato yan eh. Lahat gagawin yan, manalo siya. Di ba? Walang kandidato na gagawin niya lahat para matalo siya. Walang ganon. Walang ganon. Siyempre lahat, gamitin man ni Senator Amy si BP Inday Sara, magpagamit man si BP Inday Sara kay Senator Amy para manalo siya, natural na ano yan eh. Natural na lang yon. Natural na lang yung mangyayari yan. Lahat naman yan eh. Bakit si Budots King? Oh, noon nanalo siya dahil kakasayaw niya. Ngayon ginagamit niya ulit yung technique na yan. Para manalo siya ulit. Di ba? Kasi naging effective eh. Lahat gagawin yan. Remember, lahat gagawin yan. Manalo lang sila. Lahat gagawin yan. Kahit sumayaw pa ng sumayaw yan si Budots King, kada eleksyon, kada campaign period, gagawin at gagawin niya kung yun yung paraan para manalo siya. Ulit. Gagawin niya yan. Yung kay Kiko Pangilinan, sa tingin niyo ba, ano yun? Yung tanga-tangahan na iinom tas hindi sasayad? Kakain sa, sa takip ng kaldero? Sa tingin niyo ba, ano yan? Aksidente? No. Planado rin nila yun. Pwede. Di ba? Pwedeng planado kasi pag-uusapan sila. At yun na nga yun nangyari. Di ba? Yun na yung nangyari. Biri mo, uminom ng sabaw. Gumanom pa. Hindi naman sumayad yung lapi. Tapos nakatutok pa yung camera. Imposibleng hindi makita ng cameraman yan tapos i-upload niya. Tanggal yan. Kung talagang hindi yan sinasadya, tanggal yan. Di ba? Remember, cameraman ako, videographer ako. Alam ko yung ganon. Makikita at makikita mo yung kung talagang videographer ka. Makikita mo palang sa lente mo palang, sa camera mo palang, makikita mo na puta, hindi sumayad yung labi ah. A-upload ko ba to? Sinasadya yun. Kasi alam, pag-uusapan yung ganon. Which is very, very effective dahil pinag-usapan nga libreng advertisement. Yung mga sinasadyang iinom kunyari, tapos may takip, tapos pipicturean, tapos pag sinom, may takip pala yung soft drinks. Sinasadya yun. Remember, maraming mata yung tumitingin bago ma-approve yan. Ano yun? Nakalusot na nakalusot? Doon sa mga direktor na, putya, ininom mo, may takip. Masisilip tayo ng audience dyan, ng viewers dyan, sabihin, ang tanga-tanga natin. Yun nga yung effective ngayon eh. Yung tanga-tangahan ka eh. Diba? Kasi pag-uusapan ka, gagamitin yung video mo, magre-reaction, ire-repost ka. Diba? Yun, ganun yun. Ganun yun. Yan, ganyan yung nangyari. Napaka-imposible kasi na sinasabi mo. Kunyari, i-request mo na aminin mo, sige, na-addict yung kapatid mo. Diyan, maniniwala ako sa'yo. Kahit nga kayo tanongin ko, baka hindi nyo gawin eh. Di ba? Kahit sa kapitbahay nyo lang, hindi nyo masabi. Di ba, lihiman kayo, white lies. Pagtatakpan at pagtatakpan nyo. Pero iparirehab nyo. Di ba? Pero privately yun. Walang nakakaalam sa kapitbahay nyo, pwedeng ganon. Di ba? Ganon din naman ginawa ni Amy. Hindi niya sasabihin na addict Benevictus kasi walang gagawa nun. No? Pero gumawa siya ng investigation, Committee on Foreign Relations, na kung saan mapapalabas din niya na actually, hindi pa nga niya napalabas na ang mastermind, yung kapatid niya na ang nag-utos eh. Pero napalabas niya na yung mga group efforts, yung mga team efforts, yun ay napalabas niya, nagsisinungaling yung mga yun. Nakagather siya ng data na yung sa mga video ni Pinky Web, na ito mga to, ito yung salot. Hindi man directly na ituro na mastermind yung kapatid niya. Diba? Diba? Tama ba ako? Open-minded lang yung sa baba. Okay, pwede na kayo mag-comment sa baba. Ano lang eh. Pwede na kayo mag-comment sa baba. Nirerespeto ko yan kung never again kayo, never forget, no to Amy, 0 vote to Amy. Nirerespeto ko yan. Okay? Kasi gusto ko dito, transparent lang tayo. Pero syempre, walang murahan. Diba? O, wag naman ganun. Walang murahan. You can express your feelings na no to Amy, never again, never forget. Pero di ba, aminin niyo, may punto din naman yung sinasabi ko. Di ba? May punto din naman yung sinasabi natin. And okay lang din kung mag-react si Maharlika ng ganyan. Kasi sila yung mas nauna sa akin. And respeto ko yung sa kanila. Ano lang ako eh. Dati kasi ako kay Isko. Pero kay Duterte ako. Never ako nag-vlog kahit kanino man. Malibang kay Duterte sa kay Isko. Yan lang talagang sinusuportahan ko ever since. Ngayon, May 12, boboto ako.
sa Lunes. Sa Maynila ako nakarehistro. Magda-live ako niyan. Duterte ang iboboto ko. Sasabihin ko na sa inyo, straight Duterte ang iboboto ko kahit yung mga ilan dyan hindi inendorso ng INC. It's okay. Okay? It's okay. Walang problema doon. Walang problema doon. So Duterte ako plus Amy Marcos at Gringo Honasan o si Kirubin. Yan. Alin dyan sa dalawa. Yan ang iboboto ko. Nakalatag na. Okay? Nakalatag na. Kasi ayoko yung lihiman tayo dito. Ayoko nung ganun. Ayoko yung i-convince ko kayo na parang wala kayong sariling desisyon. Hindi ako klaseng ganung vlogger. Dito ipapaliwanag ko yung situation. Pero hindi ko kayo i-encourage na, oy, iboto nyo ganun. Pwede, manghihiling ako sa inyo na, personal opinion, personal na wish ko. Okay lang ba sa inyo, iboto nyo? Pero it's up to you pa rin, di ba? Hindi ako yung klase ng vlogger na huwag nyo iboto to kung sinusuportahan nyo ko, huwag nyo iboto. Hindi ako ganun. Hindi ako ganung klaseng political vlogger na i-convince ko kayo. Ilalatag ko dito kung ano yung mga possible na situation. Pero hindi mangyayari yun na i-convince ko kayo na, pwede ba? Boto nyo to, Boto nyo. Pwede, sasabihin ko. Personal wish ko. Yan. Yan, ganyan. Yan, pwede pa. Okay? Mahaba pa tong kay, Maharlika. Bigyan natin ng reaction sa part 2 natin. Mamaya. Okay? Upload na natin to. Maraming salamat sa inyo, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan.